Akala ko dati, sapat na yung sumali ka lang sa kahit anong alliance. Pero habang tumatagal, may napansin ako. Nung una kasi, sumali lang ako sa random alliance. Pero nung lumipat ako sa isang mas active na alliance, doon ko nakita kung gaano kalaki ang epekto nito sa progression ko. Pero hindi naman lumakas agad yung account ko. Though halos lahat kasi ng progression system sa laro, mas nagiging efficient kapag active yung alliance mo. At bago natin isa-isahin yung mga sistema na yon, unahin muna natin yung mas importanteng tanong. At yun ay, bakit ba ganun kalaki ang epekto ng isang active na alliance? Hindi sapat na basta may alliance ka lang. Mas importante ay kung gaano ito ka-active. Kasi habang mas maraming active members, mas madalas mo ring nagagamit yung mga features na magpapabilis ng progression mo. Like yung help system. Kapag may kailangan ako ng item, magre-request lang ako sa alliance. Antayin matapos at makukuha mo na yung requested item mo. At dahil active yung alliance, mas mabilis din mapupuno yung help request. Mukhang maliit lang tong feature na to, no? Pero daily mo tong magagawa. At hindi lang yun. Isa sa pinakamadaling mapansin kapag active ang alliance mo is yung alliance gifts. Sa alliance na nasalihan ko ngayon, umaabot agad ng 1,000 over 1,000 general gifts within several hours lang. Mas madalas din ng rare gifts, kaya halos kada login ko, nakiklaim ako ulit. Hindi man kalakihan bawat reward, pero dahil regular ito, dagdag pa rin naman to sa progression. At gifts pa lang yan. Sa alliance gifts, progression materials at speed ups ang nakukuha. Iba naman dito sa help system, no? Ikaw mismo ang pipili ng kailangan mo. Sa case ko, isa ito sa mga pinagkukuhanan ko ng material sa pag-craft ng level 3 components. Kapag may available request ako for that day, magre-request agad ako ng mga ito. At dahil active nga yung alliance ko, mabilis itong natatapos, no? Kaya everyday, may pwede akong i-craft na level 3 components. At hindi lang ito ang pinakamalaking feature ng alliance. Pero malaking tulong naman ito for my army. Hindi lang din dito umiikot ang teamwork ng alliance, no? At ang activity na pinakamadalas kong ginagawa kasama ang alliance ko ay ang ROC rallies, no? Isa ito sa regular source ng tech design plans at tech chest ko. At kapag active ang alliance mo, mas madalas ding may mag-launch ng rally. And for my case, may limit lang kung ilan ang pwede kong salihan. Kasi dalawa lang yung marching queue ko ngayon. Pero habang mas maraming members ang nagra-rally, mas marami rin chance para makasali at makuha ng reward na magagamit mo rin pampalakas. At hindi lang ROC ang kailangan ng active members, no? At ang isang feature na makikita mo is yung Alliance Challenge. Bago masamon yung boss, need mo na mag-contribute ng buong alliance. At habang dumadami yung contributions, mas napupuno din yung summoning process. At kapag kumpleto na, R4 or R5 members ang magdi-decide kung kailan sisimulan yung challenge. Pero dito rin makikita kung bakit importante ang active na alliance. Kasi kapag hindi natalo ang boss, walang reward na makukuha yung alliance mo. Kaya habang mas maraming members ang nag-participate, mas mataas din ang chance na matapos ang challenge at makuha yung reward. Hindi lang siya tungkol sa isang boss, no? Isa rin siya sa mga dahilan kung bakit mas rewarding maglaro within an active alliance. At yung mga contribution ng bawat members ay makikita din sa paglakas ng alliance nyo. Hindi lang din pang sariling account ang nakukuha sa contribution. Meron din yung para sa alliance. Sa tuwing may available donation, ginagawa ko rin agad. Gold and diamonds. And every donation ay nagbibigay ng alliance points. At habang tuloy-tuloy ang donation ng bawat members, unti-unti ring umuusad ang research at construction ng alliance nyo. Kaya kapag active ang alliance, mas mabilis umusad ang mga project na hindi kayang gawin ng iisang player lang. Isang activity na ginagawa ko
with the Alliance is capturing Eternal Towers. At makikita ito sa record ng Alliance tulad ng sa amin. May nakapture kaming 3-star tower recently lang. At kapag successful ang mga gantong activities, may rewards din to syempre. At ito, ang reward na nakuha ko sa mga towers na nakapture namin. Dagdag din ito sa benefits na galing sa tulong-tulong na effort ng buong alliance nyo. At habang tuloy-tuloy ang contribution mo sa alliance mo, naiipon din ang alliance points mo. At yung alliance points na naipon mo, ay pwede mong gamitin pambili sa alliance store. And for me, ang priority ko ay ang tech design plans at tech chest. At habang mas active ang alliance mo, mas madami kang maiipon na alliance points na pambili ng items sa alliance store. Hindi lang direct rewards ang makukuha mo sa pagiging active. Meron ka ding mabibili sa alliance store. At sa paglipat ko sa mas active na alliance, doon ko nakita kung gaano kalaki ang difference ng progression ko kumpara sa dati. Hindi dahil may exclusive feature na wala sa iba, kundi halos lahat ng system sa game ay mas mabilis umusad kung active yung mga kasama mo. Mas mabilis mapuno ang gifts, mas madalas ang ROC rallies at Alliance Challenge. Mas mabilis din ang research sa technology at building sa territory nyo. At syempre, tuloy-tuloy ang earning ng Alliance points. Kaya kung nagsisimula ka pa lang sa Frost Kingdom, isa sa pinakaunang goal mo dapat ay ang makahanap ng active na alliance na pwede mong salihan. Hindi nito papalitan yung effort na kailangan mong gawin, no? Pero mas marami kang opportunities na mamamaximize in-game. At sa susunod naman, gagawa rin tayo ng mas malalalim pa na guide tungkol sa iba't ibang systems ng Frost Kingdom. At kung may gusto pa kayong makita about the game, comment nyo lang. And this is Alas, and see you sa susunod na video.